Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, liderato ng DPWH inilipat na kay Vince Dizo. Bagong kalihim bubuwagin ng Anti-Corruption Task Force ng ahensya. 12 luxury cars ng pamilya Diskaya na target ng search warrant isinuko na sa Bureau of Customs. 49 South Korean fugitives ipinadeport ng Bureau of Immigration. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang inilipat ang liderato ng Department of Public Works and Highways o DPWH kay Secretary Vince Dizo. Sa turnover ceremony sa DPWH Central Office, sinalubong ng mga empleyado ang bagong kalihim ng departamento. Present din sa seremonya si dating Secretary Manuel Bonoan na nagbitiw sa pwesto matapos ang 3 taon. Samantala, inihayag ni Dizo na bubuwagin ito ang Anti-Graft Committee na binuo ni Bonoan na para sana imbestigahan ang anomalya sa loob ng DPWH pagdating sa flood control projects. Giit ni Dizon, hindi nararapat na imbestigahan ng ahensya ang kanyang sarili at mas maiging ipaubaya na ito sa bubuuing independent commission ng Pangulo. Una nang ipinag-utos ni Dizon ang courtesy resignation sa lahat ng mga opisyal ng DPWH. Tatagal naman ng 60 araw ang internal cleansing at reorganization bilang hakbang sa mas maayos na pamamalakad ng ahensya. Nagsibalikan na sa St. Gerard Construction Company sa Pasig City ang mga sasakyang pagmamay-ari ng mga Diskaya na hindi nadatna ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa raid inspection kahapon ng umaga. Sa ulat ng BOC, unang narecover at naselyuhan ng 2 sa 12 luxury cars sa nasabing compound sa bisa ng search warrant ng Manila RTC Branch 18. Dahil dito ay naglabas ng babala ang Customs sa pamilya Diskaya na tutuntunin nito ang 10 iba pang sasakyan. Pagsapit ng gabi, 7 sasakyan ang isinuko sa BOC at ibinalik sa compound ng St. Gerard, kabilang ang Rolls-Royce Cullinan 2023. Napag-alaman namang nasa service repair centers ang 3 iba pa at nakatakda ring isurrender sa BOC. Kasalukuyang bineberipika na ng Customs ang importation records ng 12 sasakyan upang alamin kung sumunod ba ang pag-acquire ng mga ito sa customs laws. Ipinadeport ng Bureau of Immigration o BI ngayong araw ang 49 na South Korean fugitives na nasa bansa. Sa pakikipagtulungan sa South Korean government, ipinabalik sa kanilang bansa ang mga pugante na binansagang undesirable agents sa Pilipinas. Nahuli sila sa magkakahiwalay na operasyon ng BI Fugitive Search Unit matapos mapag-alamang sangkot sila sa iba't ibang krimen sa South Korea, gaya ng illegal gambling, large-scale fraud at iba pang financial crime. Babala naman ni BI Commissioner Joel Viado, hindi magiging ligtas na taguan ng Pilipinas para sa mga dayuhang kriminal. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.